Laro na nga ng Strong Group Athletics laban sa team ng UAE. Marami ang nag-aabang sa laro ng Strong Group dahil na rin sa mabibigat nga rin ang mga players natin dito. Karamihan mga Gilas players nga rin kagaya ni Renzo Bando, Jordan Heading, Ange Kwame, Gio Chu, RJ Abarientos, Kiefer Ravena at Dave Ildefonso na may kasamang mabibigat na mga Phil-Am players at import kagaya ni CJ Macolo, Tahuan Nagi, Kailan Chongson, Derek Steven Finner at iba pa. Gilas players na may kasamang mga dekalidad na import ang bumubuo sa Strong Group Athletics at tatapatan nila ngayon ang team ng USA, Australia, Ukraine, China, UAE at iba pang teams dito sa Jones Cup 2024. USA ang nakakuha ng kampyonato last season, 8-0 ang kanilang record at ang sistema ng liga panalo ang number 1 sa standings. Sila ang magiging kampyon ng torneo kaya bawat game mahalaga, kailangan na may panalo ng Strong Group Athletics. Malinis na record, ito ang target ng SGA para masigurado nila ang gintong medalya. Kung titignan natin ang lineup ng SGA ay maraming mga Gilas players kasama ang isa nating naturalized player na si Ange Kwame. 1 PM ngayong araw ang oras ng laro at magkakaroon tayo ng maraming update tungkol sa laro ng Strong Group Athletics at maging ang ibang laro nga rin ng ibang teams sa unang araw ng Jones Cup 2024. Magkaharap nga rin ang USA at Australia. Magkakasubukan kaagad ang dalawang teams na ito sa Jones Cup. Kay Soto naman magpapahinga ng mga 1 to 2 weeks bago maging okay ang natamong injury sa Olympic qualifiers. Nakita natin ang mga katim ni Kay Soto sa Kushigaya Alphas, nag-iensayo na kaagad ang karamihan sa kanila para sa next season ng Japan B1 B-League at malakas na kasi nga rin ang team ng Kushigaya Alphas dahil na rin sa meron silang Gilas center na si Kay Soto at Tim Suarez naman mula sa Brazil. Pwede sa 4 at 5 maging si Kay Soto, kayang-kaya ang 4 kaya naman magiging solid talaga ang loob ng paint ng Kushigaya Alphas dahil sa dalawang players na ito. Gilas team naman susunod na makakalaban ang team ng New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifiers. Next goal ng Gilas ay ang maging top team sa qualifiers at sa FIBA Asia Cup na nga rin mismo, pero hindi ito magiging madali dahil nandyan ang team ng Australia, Japan, New Zealand na talaga namang solid na solid, umalakas talaga hanggang ngayon, habang ang China, Soccer, Jordan, Lebanon at iba pa ay nakikita natin na kayang-kaya na ng Gilas na malusutan at mas nakakaangat ng konti ang kasalukuyang Gilas laban sa mga teams na ito. Ang Australia, Japan at New Zealand ang talagang solid at malakas na team dito sa Asia dahil nakikipagsabayan rin sa mga Olympic level basketball teams at kung gagamitin ng Australia at Japan ang kanilang best lineup sa FIBA Asia Cup ay madidihado nga rin talaga ang Gilas team. Bago ang laro ng Strong Group Athletics mamaya ay narito na muna ang konting preview at recap na rin ng UAE laban sa team ng Pilipinas last season sa Jones Cup. Sa first quarter ay naging low scoring game ang takbo ng laro, 14-11 ang score natin, nakakalamang pa ang rain or shine sa first quarter. Pagpasok ng second quarter, Macbelo kaagad ang matake sa basket ng kalaban, nakalapit siya sa ring, isang flip shot ang binitawan, pasok ang kanyang tira, kuhang-kuha ng rain or shine ang tempo ng laro. Import ng rain or shine, nakaslide sa loob ng paint, depensa na iwan, pasok ang kanyang tira, tabla na ang score sa mga oras na ito ng second quarter. Hindi nakapuntos ang kalaban, mindis ang kanilang tira, last possession ng second quarter sa rain or shine, kanila pa itong naipasok sa ring, kalamangan kanilang nakuha bago naubos ang oras sa first half. Dikita ng laro, nasa fourth quarter na tayo na kung saan dito naging mas mainit at crucial ang mga plays. Last 4 minutes, score natin 61-62, lamang ang UAE, nakagawa pa nga ng fast break and 1 pa ang resulta. Rain or shine naman bumawi, isang fast break play, pasok ang kanilang tira, 2 points na lamang ang kalamangan ng UAE. Technical pang tinawag sa play na ito, player ng UAE at referee nagkainitan dahil sa first call ng referee laban sa UAE player na nasundan ng reklamo ng player ng UAE at kaya naman nabigyan ito ng technical. Free throw ngayon para sa team ng Rain or Shine, kanila itong naipasok, tabla na ang score ng laro. Yun nga lang, depensa ng Rain or Shine, nalito 3-point shot ng UAE na libre at pumasok. Bawi naman ang Rain or Shine, 1 point lamang ang lamang ng kalaban. Dito na tayo sa huling mga segundo ng fourth quarter, lamang ang UAE ng 3 points. Bola ng Rain or Shine, merong foul, dalawang free throws ngayon para sa team ng Pilipinas na kanila namang naipasok. O score ng laro 72-71, isa na lamang ang lamang ng kalaban. 24 seconds oras ng laro tapos sumunod na play, turnover ngayon ang kalaban, chance na ng Rain or Shine para makalamang sa larong ito. Yun nga lang, penetration na depensahan, hindi tumama sa ring yung bola, rebound ng UAE, foul ngayon ang Rain or Shine para naman tumigil ang oras. Dalawang free throws ng UAE, mintis pa nga. Yun nga lang, nasaan yung rebounder natin? Wala. Bola na rebound pa ng kalaban, napakamot na lamang si Coach Ying sa play na yon. Foul ulit ang Rain or Shine para tumigil ang oras. Free throws naman ulit para sa team ng UAE. Unang free throw pumasok, ikalawa mintis. Bola sa Rain or Shine na ngayon, side out ng kalaban. Score natin 73-71, lamang ang UAE ng 2 puntos. Oras mahigit sa 3 seconds na lamang. Last play ng Rain or Shine, diretso na papalapit sa kanilang court tapos tirang alahoy sa 3-point area, mintis at dito natapos ang laro. 73-71 ang score, panalo ang
strong team ng UAE. Nakita natin nakakayanin ng Strong Group Athletics ang UAE at unang panalo kanilang makukuha ngayong araw base na rin sa nakita nating laro ng UAE.